ng tulong ang isa nating kababayang domestic helper sa Saudi Arabia na minamaltrato ng kanyang amo. Madalas daw kasi siyang saktan ng employer tuwing iinit ang ulo nito. Magbabalita si Rainiel Pawid. Are you with me? No, I'm not. I was. Are you with me? Nai-record ng domestic worker na si Richely ang pagtatalo nila ng kanyang employer nitong nakaraang linggo. Agad ipinadala ng OFW ang audio recording sa kanyang ama rito sa Pilipinas. Nitong Biyernes idinulog sa News 5 ng ama ni Richely ang sitwasyon ng anak sa Saudi. Nangangamba na rin sila dahil hirap na silang makontak ang anak. Pero nitong linggo nakapuslit ng tawag si Richely. Kwento niya simula nang dumating sa Jeddah noong Hunyo ng nakaraang taon, madalas umano siyang nakatitikim ng sampal tuwing mainit ang ulo ng amo. Pinatapos na yung cellphone sa balikat ko. Kasi sobrang pinapos po kasi hindi po ako makahinga ng cellphone. Nagbatay po ako. Pagkasampal po sa akin, napaupo po ako ng cellphone. Tapos kanina na po ako ng Mag-iisang linggo na raw siyang balisa dahil sa nangyaring pananakit. Ang dahilan nito, ang paglilinis niya ng oven toaster. Nakatulong po pero hindi po totally buong tulong po kasi ito parang po parang trauma. Sa isang video call, agad kinuha ni OWA Administrator Arnel Ignacio ang detalye ni Richely. Pull out ka na. Kausap ko na yung welfare officer. Nakikipag-ugnayan na rin ang Department of Migrant Workers sa Saudi authorities. Ayaw natin maging complaint-driven yung ating monitoring. Gusto natin preventive siya para we can be there for our workers talaga pag nagkaroon na sila ng pangangailangan. Sa halos 900,000 na Pinoy workers sa Saudi, malaking bilang ang mga domestic worker. Sa record ng OWA, lumalabas na nasa $400 o 20,000 pesos kada buwan ang kalimitang sahod ng domestic workers sa Saudi. Para sa 1PH, Rainiel Pawid, News 5. Nababahala naman ang Bureau of Immigration sa pagdami ng kaso ng mga Pinoy na nabibiktima ng human trafficking. Ang sinasabing nasa likod nito, mga sindikato na may kaugnayan sa catfishing. Kaugnay niyan at iba pang issue, magkakausap natin si Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval. Magandang tanghali po sa inyo, ma'am. Magandang tanghali po, Ms. Cheryl. Ms. Dana, dito po sa pagpasok ng taon, gaano na karami yung mga nahaharang ninyong biktima ng human trafficking na may kaugnayan po sa catfishing syndicates? Alam mo, Ms. Cheryl, nakakagulat kasi hindi tumitigil itong modus na ito kung saan marami po nabibiktima yung mga kababayan natin that are offered work in BPOs but end up really working for scam hubs involved in catfishing. In the past, i-intercept natin isa, dalawa at a time. But napansin po natin nung nakaraang linggo, sabay-sabay po. There was one group of 14 and there was another group of 11 na magkakasunod po na umalis. So it seems like they are more brazen ngayon na instead of traveling in one at a time or dalawahan, isang malalaking grupo, they're attempting to travel in one big group already. Yung sabi niyo po, magkakasunod na umalis? So nakaalis po sila? Nag-attempt po sila na umalis when they were intercepted by our people. Nakita po na marami silang mga red flags. And when they were interviewed, they admitted that they were actually bound abroad para po magtrabaho dito po sa mga supposedly BPOs ang alok sa kanila. Pero mukhang ito yung mga scam hubs na to. Anong mga bansa po dapat ang kanilang pupuntahan? Isang bansa lang po ba? Ang sinasabi po nila Thailand, yun po ang usual na sinasabi. Especially yung mga Asian countries kung saan po ginagamit ng jump off point to other countries kung saan naririto po yung mga scam hubs na to. Karamihan po Asian countries na ginagamit nila as jump-off point dahil ito po mga visa-free. So they would present themselves as regular tourists. Ito usually mga empleyado dati ng BPO, mga professionals. Actually, ibang-iba ngayon yung mukha po ng mga i-intercept po natin. Mga professionals po ito, merong mga may biyahe, magaganda po ang background. But they are enticed to work in these BPOs that are actually catfishing hubs located abroad. So sa inyo pong ginawang interrogation sa mga biktima,
Ano po ang kadalasan na pangako sa kanila? Ang pangako po sa kanila is magtatrabaho po sa mga BPOs, mga call centers. Yun po ang laging tinatarget nitong scam hubs na ito. Very similar yan doon sa mga illegal online gaming workers na nire-recruit naman papasok ng bansa. It starts out as a regular BPO, as a regular call center, but they end up being trafficked to work as scammers. Ang nangyayari po parang doble-doble, patong-patong na loloko po dun sa mga kababayan natin kasi inoferan sila ng trabaho na malaki ang sweldo. Pagdating doon, hindi sila pinapasweldo ng tama. Pag hindi nila nami-meet yung quota, sinasaktan, binubugbog sila, ini-electrocute, ganong level po ang pananakit sa kanila ng mga recruiter nila. And at the same time, ang kanila pong mga pasaporte ay kinukuha and they are forced to work as scammers. So parang nababaon pa yung ating mga kababayan doon sa sindikato kasi they are being forced to be part of the syndicate. Kaya nahihirapan sila to ask help or ask the assistance of the law enforcement there kung nasa ang bansa sila dahil parte na rin sila ng sindikato. Ang nakikita po natin na offer sa kanila, the last one that we interviewed was 50,000 pesos daw. Each month ang ginagarantiyan na sweldo sa kanila. But in the past po, we've seen that as high as 80, 100,000 ang offer sa kanila. But when they get there, they do not get that amount and they end up being required even to pay for their release. Bago po sila pakawalan or pauwiin, pag ayaw na nila, pinapagbayan pa po sila ng kanilang recruiter. Paano nyo po nahuhuli yung mga ganitong mga kababayan po natin? May nagtitip po ba? Ito, parang mas mahirap yung dati kasi pa isa-isa o padala-dalawa lang ang alis. Ito, mas maramihan, grupo. Ms. Cheryl, to be honest, it's quite difficult to intercept such mga ganitong modus. Kasi pag tinignan mo sila at face value, talagang yung iba may mga magagandang biyahe na, may mga trips na abroad. Mga professional ang galing po sa mga magagandang trabaho. Pero when asked about basic questions tungkol po dun sa biyahe nila or how they know each other, yun po, doon po nakikita. Yun yung tinatawag nating red flags. Kapag nagiging sali-saliwa na po ang sagot ng mga bumabiyahe, doon sa mga basic na tanong tungkol sa trip nila, like their return trip, sometimes they have no idea about their return trip because they're not really planning to go home. Sometimes they present fake return tickets or other fake documents. Sometimes they say that they are friends nun sa mga kasama nila but they don't know each other dahil pinagsabay-sabay lang sila ng kanilang recruiter na bumiyahe. Doon po nakikita ng immigration officer kung ito po yung mga tinatawag na red flags. Kung saan nakikita ng immigration officer na, there's something wrong or suspicious about this travel. May mga nakasuhan na hubang recruiters ng mga biktima. We're thankful po kasi ang IACAT po, ang Interagency Council Against Trafficking, is very active doon po sa pag-pursue ng cases laban po dito sa mga recruiters. Marami-rami na po na mga nakakasuhan ng mga recruiters na involved dito sa human trafficking of Filipinos as catfishers abroad. Ang ginagawa po kasi natin, if we encounter one sa paliparan, ang immigration po kasi sa initial determination kung meron pong trafficking case, we turn over the subjects to the Interagency Council Against Trafficking kung saan po part ang NBI and DOJ. NBI conducts the investigation para mahanap po at mahuli yung nag-recruit dun sa mga kababayan natin while DOJ pursues the case. So yun po yung coordination of different government agencies. And so far po, marami-rami na po ang nakasuhan ng DOJ. And we're thankful for that kasi it only na mapigilan yung source nitong recruitment na to. Kasi kahit araw-araw tayo mag-intercept dyan sa paliparan, kung hindi po nahuhuli at nakakasuhan, yung mga involved sa pag-recruit mismo ay mauuwi lang din po sa wala. Bukod po sa pangakong trabaho sa ibang bansa, ay may mga records din po ba tayo ng mga kababayan natin na nabibiktima naman ng mga peking visa?
Meron po tayong mga na-encounter. There was one case po that happened a week ago kung saan mag-asawa po ang nagpresenta po ng peking visas papunta po abroad. They were offered by fixers na bibigyan daw sila ng visa papuntang Netherlands. So they sought the assistance of that fixer. Nakuha nila, they thought they had legitimate visas to Netherlands. They allegedly paid 268,000 para dun sa processing ng kanilang dokumento. Pero nung prinisenta po nila yun sa immigration, nakita po ng ating forensic documents laboratory na peke po ang visa na kanila pong pinipresenta. Kaya po talagang we remind everyone na huwag pumatol sa mga fixers, sa mga tumutulong po sa mga ganyan dokumento. And apply directly doon sa embahada kung saan po nakakasaklaw doon sa bansang gusto natin puntahan. Hingi na rin po kami, Ms. Dana, ng update sa deportation ng POGO workers. Marami pa rin ho ba tayong hinahanap na kailangan ng ma-deport? Yes, ongoing po ngayon ang ating paglo-locate at pag-arrest po doon sa mga illegal online gaming workers na nagpaiwan po dito sa Pilipinas. The last deportation po natin was February 8 or 7, kung saan po 26 more yung ating dineport. For January, kung di ako nagkakamali, almost 500 or more than 500 na po yung naaresto natin involved dito sa mga illegal online gaming activities. Mukhang may mga attempts for them to have small-scale operations sa mga bahay-bahay po, sa mga condominiums, mga gated subdivisions, at yan po ang tinutulis natin ngayon. We have implemented measures po para mas mapabilis yung deportation ng mga ito. Kasi ayaw po natin na nasa kustodiya pa po ito ng Philippine law enforcement. We want them to go out of the country already dahil dumadagdag pa po sa mga gastusin ng mga law enforcement natin yung pananatili po nila dito. So far po, this is I think the 4th or 5th batch ng deportation natin. At marami-rami pa po dahil marami po tayong recent na aresto. Marami pong salamat sa inyong oras, Ms. Dana Sandoval ng Bureau of Immigration.